Mga ate at mga kuya, welcome back to Kuya Puto's channel. So marami po nagtatanong kay Kuya Puto. Kuya Puto, nung nagtatrabaho po kayo dun sa casino dati, yung mga customers na pumapasok dun sa building ninyo, anong klaseng tao ba sila? Masayahin ba sila? Mabait ba sila? Galante ba sila? Napakadami pong tanong. So dito sa video na to, yun ang pag-uusapan natin, but we're gonna do something a little bit different. We're gonna discuss kung anong klaseng tao sila sa loob ng casino, sa bahay nila, tsaka sa trabaho nila. So, come join me. Let's go. So guys, ang customer po, pag pumasok sa building, casino building, masaya po yan. Dahil yung pera niya, nasa bulsa pa rin niya. Buo pa rin. Tapos very hopeful. Pagpasok po niyan, pupunta sa mesa. Let's talk about table games dahil yun ang background ko. Pero halos pareho na rin po yun kahit table games or slot machines. Mas maganda po kasi sa table games dahil merong interaction. You know, person to person. Dahil ako nakatayo, dealer nakatayo, mga players nandun, di ba? Mas madaming interaction. So yung papag-usapan natin. So, going back, uupo yung player na yun. Most of the time, like I said, masaya. You greet niya yung dealer. How you doing today? You know, are you feeling lucky? I hope you're lucky. Give me some money, make me win. Tapos, babatiin pa nga po yung mga management team, katulad ko. Pati yung mga players na nakaupo sa mesa, babatiin niya. Napaka-polite, as in napaka-polite. So, maglalaro yan. Maglalaro yan. Palagay nyo ng nanalo. Ng konti, nananalo siya, di ba? So, it's not uncommon. Palagay nyo na nanalo ng $100 sa isang taya. Magtitip po yan sa dealer. Kahit $5, $10, $25. Karaniwang bagay po yun. Lagi nangyayari. Tapos pag dumating yung server, kung gusto ng drinks or whatever, give me coffee, give me beer, give me liquor, whatever. Makikipag-flirt pa nga yan sa server kung tutuusin eh. Dahil, good mood dahil nananalo, di ba? Tapos, pagbalik ng server, titipan din yan. Kung yung palagay nyo na, beer, $5, bibigyan yan, $10 here, take it. So, ayos, di ba? Goods lahat. Pati nga kung tutuusin yung mga kapwa player niyan, pag nananalo yung sugarol, no? Titipan din yung mga player. Yes, like $5 here, $10 there for good luck, sasabihin nila, right? So, yeah, mabait sila. Tsaka galante pag nananalo. Yung totoong asal, yung totoong pagkatao, lumalabas pag natatalo. Yes, guys, pag natatalo. So, palagay nyo na, nag-umpisa na, yung inevitable. They start going on the decline. Hindi na sila manalo-nalo. Mapapansin ninyo, tumatahimik ng konti yan. As in, tumatahimik. Tapos, you can't make eye contact with this person. Dahil, slowly but surely, nagagalit na yan. So guys, pinaka-kalaban sa utak ng sugarol pag natatalo siya is yung dealer. Alam nyo guys, when the decline starts to happen, pag natatalo na yung mga taya-taya niya, tatahimik yan, yung sugarol na yan. As in, tatahimik. Yung focus niya, magiging 2,000% dun sa sugal. Dahil, alam ko na nafe-feel niya sa loob niya, gusto niyang bawiin yung mga natatalo niya. Diba? Lahat ng tao na nakapaligid sa kanya, kalaban niya. Yun ang totoo. Tapos, pag natatalo yung taya niya, sisisihin niya yung dealer. Yung dealer, guys, trabaho lang nila. They pull the cards out. That's it. Walang control yung dealer kung ano lalabas dun sa shoe. Kung anong baraha lalabas sa shoe. Pero, pag natatalo yung taya ng sugarol, yung dealer ang sinisigawan. Hindi lang sisigawan, mumurahin pa yung dealer na yan. Totoo yun, guys. As in, meron na ba kayong napansin or nakilala na tao na galit, gusto makipag-away, gusto makipagsuntukan? Ganon ang itsura ng sugarol. Pag tinignan nyo sila, eye to eye, pag natatalo na sila. As in, parang gustong-gusto nila makipag-away. Kahit sino nasa harapan nila, aawayin nila.
dahil hindi sila manalo-nalo. Yun ang totoo, guys. It's like, sabi nga nila, it's like a light switch. Okay? Like, 5 minutes ago, nung nananalo siya, the world is beautiful. The world is paradise. Tip here, tip there. Hello here, hello there. Tapos, pag nag-umpisa na yung talo ng mga taya niya, ganun, bumababa na. To the point where yung bankroll niya halos ubos na. Mumurahin yung sugarol na yan. Lahat ng tao sa paligid niya. Lahat ng tao sa paligid niya, kaaway niya. Meron nga akong na-witness dati. Kakaawa talaga. First time I've ever witnessed anybody na nag-suffer ng seizure. If you guys know what a seizure is, it's like some kind of brain thing where, their brains shut down and then nangingisay sila, nanginginig, and then they just fall on the ground. So, dati, nagbabantay ako ng Caribbean stud. Tapos, 5 player nakaupo dun sa mesa, naglalaro sila ng Caribbean stud, di ba? Tapos, yung player dun sa spot 1, he started having seizures. He fell off the table, he fell off the chair, straight to the ground. Tapos nangingisay siya, nangingisay. So, ginawa ko, protocol namin, we can't jump and help the player, physically. Protocol namin is to call security right away. And then they call first aid and they take care of it. So, yun ang ginawa ko. So, nung dumating na yung first aid, mabilis sila. Like, not even 1 minute, nandun na agad, Inaasikaso nila yung tao na nag-seizure, di ba? Merong isang tao nakaupo sa spot 5, same table. Sabi, deal! I don't have time. I need to get the money back that I lost. I want you to deal now. Sinigawan po ako, yun ang sabi sa akin. Tinignan ko siya, sabi ko, sir, we're gonna continue soon. We're gonna start soon. We're just taking care of this issue right here because look, the guy is obviously having a seizure and we need to address this, for health reasons. And come on, man, like, look at him. Tapos, sabi niya sa akin, I don't care about that guy. Paramedics will take care of him. Is paramedics gonna give me my money back? Yun po answer sa akin. Hindi ko pinansin. Because to me, players, humans, kapwa-tao, come first before sugal. I don't care where I am, sa trabaho, sa labas, it doesn't matter. To me, that's more important than sugal. So, sigaw na sigaw yung player. Sabi, come on, start now, I don't have time. Come on, start now, I don't have time. Inignore ko na lang. And then after, naayos na po, na-treat na yung patron na nagsi-seizure, then we commenced play again, di ba? Pero, for about 5 minutes, sigaw ng sigaw yung tao. Isipin nyo guys, kung normal kang tao, kung wala kang tama, kung wala kang sayad, nakita mo kapwa-tao mo, nangingisay sa harapan mo. Tapos, naisip mo lang is, you know what, I don't care about that. Deal the cards. Deal the cards. Because I'm down a lot of money. I don't have time. I don't care about anybody else. All I want is to get my money back. Yun ang kasamaan na lumalabas sa mga tao, mga sugarol sa loob ng trabaho ko po dati pag natatalo sila. As in, kahit mamatay yung tao sa harapan nila, walang pakialam. Basta alam lang nila, gusto ko mag-deal yung dealer para mabawi ko yung natalo ko. Tapos pag, kunyari yung dealer, sinuswerte, tapos puro house yung panalo, so yung taya ng mga players laging talo. Oh my God. Hindi lang yung nanay mo mumurahin, hindi lang yung tatay mo mumurahin, pati yung aso mo, pati yung pusa mo, pati yung lolo at lola mo na pumunta na sa langit, pati yun mumurahin, ng mga sugarol na natatalo dahil wala na po sila sa isip nila pagdating sa puntong yun. So yeah, it's a sad scenario, but yung po nawi-witness ko sa trabaho dati, pag yung mga sugarol, natatalo. So guys, paano naman yung mga asal ng sugarol sa bahay? Palagay nyo, umalis na sila sa casino. Ngayon, pauwi na sila. This is one of the very, very sad things that many families encounter or have to deal with pag meron silang
Mahal sa buhay na nalulung sa sugal. So, umpisa ko ganito. Pag nananalo, lahat masaya. As in, lahat masaya. Lahat normal, lahat masaya. Laging may perang binibigay kay Mrs. Laging merong pabaon kay Junior sa mga anak nila, sa mga dalagitan nila. Lahat ng luho, sunod. You want iPhone? No problem. You want Canada Goose jacket? No problem. You want moose knuckle jacket? No problem. You want a nice car? No problem. Lahat po yun, ayos. Lahat po sunod ang luho. Problema, ganito. And this is inevitable. You know, oras lang ang kailangan bago po mangyari yung talo. The slow decline. So yung pong sugarol, pag natatalo na, yung asal nila sa loob ng bahay nila nagbabago. As in, number 1, di na umuwi yan. Diba dati, pag alas 5, diretso uwi. Kasama yung pamilya. Ngayon, alas 12 na ng madaling araw, wala pa rin. Nasa labas pa rin. Nasa sugalan pa rin. Tapos pag, kunyari, umuwi na sa bahay, hindi mo makausap ng matino. As in, para mong kinakausap pader. Dahil yung iniisip ng sugarol na kinakausap ninyo, sugal. Hindi yung lumalabas sa bibig ninyo. Totoo yan, guys. Tapos mapapansin nyo, hindi na kumakain yan. Yes, hindi na kumakain. Tsaka atat na atat makaalis ng bahay para pumunta sa sugalan. So, si Mrs. tsaka yung mga bata, di ba, palagay nyo na pag linggo, pupunta kayo sa simbahan, di ba? Natural lang yun. That's what we do on Sundays. Dahil Kristiyano tayo. Anyways, mapapansin ninyo, di na kayo makakapunta sa simbahan na kasama yung sugarol. Dahil more than likely, hindi umuwi yung sugarol na yon from the night before. Nandun pa rin sa sugalan. Tapos mapapansin ni Mrs. yung mga bayarin nila, it starts to pile up. It starts to pile up. They start getting notices for, okay, you know, the utilities never got paid. Or the property taxes never got paid. Mag-uumpisa na yon. Tapos, yung sugarol, slowly but surely, yung sinungaling, yung kasinungalingan ng sugarol, tumataas yan. As in, don't quote me on this, out of every 10 things na sinasabi ng sugarol, siguro 8 kasinungalingan. Yeah, it's really sad because the family suffers, diba? The family suffers. Tapos nun, guys, mapapansin yung mga gawaing bahay. Ako, katulad ko, I cut the grass, I clean the cars, I wash the dishes, you know, I make sure that I pick up the kids at school. Yung mga maliliit na bagay na ganun, wala nang gumagawa. You know, more than likely, this will happen kung pinipick up nila yung mga anak nila sa eskwelahan. There's gonna be many times na hindi susulpot yun. Or even worse, you know, I've heard stories where, you know, meron silang mga batang anak, tapos iniiwanan sa daycare. Hanggang magsarado yung daycare, walang pumipick up dahil they're too busy sa sugal. Or even worse, you know, doon po sa trabaho ko dati, at least 10 times, yung pong sugarol, kasama yung mga bata, di ba? 2 bata, like under 10 years old. Dapat pupunta sila sa grocery store, bibili ng pagkain. Instead, nag-detour si sugarol dun sa casino. Tapos iniwanan yung 2 bata dun sa kotse in the middle of summer. Habang pumasok magsugal. Yes, that's happened at least 10 times dun sa trabaho ko dati. Sino bang tao sa tamang ulo nila, sa tamang isipin nila, iiwanan yung 2 bata under 10 years old sa looban ng kotse in the middle of summer para makapasok sa casino para makataya sa sugal? Yun po ang nangyayari. Yun po ang asal na nangyayari sa sugarol pag nalulong sa sugal. Sa loob ng bahay nila, sa loob ng pamilya nila. You know? It's really sad, but unfortunately, that is the sad truth. Yun ang katotohanan po. Ang dami ko nang nakitang ganito over the years, and you know what? Yung mga pamilya nila,
nagiging watak-watak. Dahil isipin nyo, kung kayo yung asawa, papayag ba kayo na masira yung pamilya ninyo? So what they do is usually, they separate or divorce so they can salvage what is left. Para at least kung meron sila mga anak na bata, they can be saved from this nightmare na ginagawa nung mahal nila sa buhay na lulong sa sugal. So, let's talk about yung trabaho ngayon. Ano ba nagiging asal ng sugarol sa trabaho niya? So guys, sa umpisa, walang masyadong nagbabago sa trabaho ni sugarol. Yung asal niya ayos pa rin. Still responsible. Still shows up at work on time, never late. Pero, pag yung sugal, natuto sila, dito nagbabago. So, like I said sa umpisa, laging on time. Papansin nyo, nalilate na yung taong yan. As in, nalilate na. Dati, 8 o'clock in the morning, nando na. Ngayon, alas 9, wala pa. Dahil, hindi nakatulog the night before. Dahil magdamag nagsusugal dun sa casino kasama ko. Okay? And then it gets worse. It doesn't stop there. Next thing you know, pag nasa trabaho yan, hindi na nag-iisip. Dahil yung utak niyan, it's so preoccupied with sugal. So yung performance ng taong yan, it drops significantly. It really does. Dahil paano mo magagawa yung trabaho mo ng tama kung yung utak mo, puro sugal ang laman? Dahil yung mga sugarol guys, nagiging obsession yan eh. Obsession yan. Gusto nila, lagi sila nandun sa loob ng casino dahil doon sila masaya. Kahit natatalo sila, doon sa loob ng building na yan, patag yung loob nila. Dahil doon wala silang iniisip kundi manalo, matalo, di ba? So yon, bababa na yung productivity niyan. Tapos mangyayari, masususpend yan. Yes, masususpend. Hindi muna mawawalan ng trabaho yan. Masususpend muna yan. So pag nasuspend po yan si sugarol dahil laging late, productivity is down, and he's not as responsible as he used to be, masususpend po sa trabaho yan. Hindi mo na mawawalan ng trabaho. Masususpend muna. Tapos pag nasuspend sa trabaho to, hindi niya sasabihin sa pamilya niya. Obviously. Sa pamilya niya, sasabihin niya parang normal pa rin, I'm gonna go to work. Pero, he's gonna be at the casino gambling. Diba? Yung iba po, it's unfortunate, nagiging desperado. Kung wala nang mautangan, nagnanakaw po sa trabaho. That's been known to happen many times. Okay? That's one of the common things na nangyayari. Dahil, desperado na, wala nang pautang eh. Lahat ng pera niya, ubos na. So, iisipin niya, you know what? Hihiramin ko lang. That's what he's telling to himself. Hihiramin ko lang. Pero really, nakaw yan. Ginagawa niya. So, karamihan po ng mga sugarol, ayaw nilang mawalan ng trabaho. So, gagawin nila lahat ng kailangan nilang gawin para makip yung trabahong yon. Even though, everything that they're doing, that is the result of sugal, is making them closer and closer and closer to losing their job. So, parang baliktad, di ba? Ayaw nila mawalan ng trabaho dahil pag nawalan sila ng trabaho, ibig sabihin wala na silang sweldo. Pag wala ng sweldo, ibig sabihin wala na silang pangsugal. But unfortunately guys, at the end, it all ends up in the same place. Kung trabahador po sila, if they're a worker, employee, slowly but surely, dahil yung mga ugali, yung mga asal na na-develop, mga masamang asal, mga masamang ugali, mawawalan po ng trabaho yan. If they're a business owner, malulusaw po yung business na yan. So, yeah. It's really sad, pero yung po katotohanan pagdating sa mga sugarol. Yung pong tunay na katauhan nila lumalabas, lalo na pag natatalo sila. And for 26 years, guys, this is what I saw on a daily basis. Okay, on a daily basis. I'm not saying lahat po ng sugarol ganito,
But for the majority of people na na-encounter ko over the years na talagang lulong na lulong, these behaviors that I described to you is 100% consistent. Totoo yan. And it's really sad because napakadami ko na pong nakitang mga tao na nawasak. Ang dami ko nang nakitang mga pamilya na nawasak. Ang dami ko nang nakitang mga negosyo, ng mga kabuhayan na nalusaw. So guys, if you can stay away from gambling, stay away from gambling. And kung napansin niyo, meron kayong mahal sa buhay na they start exhibiting these type of behaviors, these types of asal, hopefully it's not too late. Tulungan niyo po sila. Tulungan niyo po sila. So sana naman guys, nakatulong po itong sugal video na to. Kahit konti or at least na-entertain kayo and you gained a little bit of knowledge, di ba? So if you want more sugal video, I have a million stories to tell. Just comment down below and tell me exactly kung anong topic ang gusto ninyo about sugal. This is Kuya Puto wishing you good night, good morning, good afternoon, wherever you are in the world. Stay hungry, stay humble. Keep your hustle strong, guys. I'll see you in the next video. Bye.